Tingnan natin ang bawat sandali ng walang spoiler. Bar by bar, bakit tumama o hindi ang mga punchline na nila. Sa battle na ito, makikita ang dalawang magkaibang estilo. Si Sinyo na nagtatayo ng malamig na pagkakakilanlan at insider tease, at si Shernan na mas tumatama sa konkretong kwentong panlaban at moral na rebuttal. Susundan natin ang mga highlight mula sa transcript at ihahati ang mga bahagi para maintindihan kung bakit uminog ang crowd at ano ang nangyari sa scorecard. Simula ng round. Si Sinyo nagtatakda ng sabotahe, insider betrayal angle at malamig na pagbabanta. Sumagot si Shernan gamit ang konkretong anecdotes, moral framing at wordplay na nagre-direct sa sentimental na tema ng kalaban. Bago tumira ang punch, narito ang pambungad na linya ni Sinyo. Patay ka, men! Mas masakit ang ganti kung di mo nalalaman. Kaya pinlano namin to ng dahan-dahan. Malinaw at malamig ang epekto. Nagtatakda ito ng premeditated threat at agad kumukuha ng atensyon ng crowd. Sinyo nag-tease ng inside info at salamat sa mga dati niyang kasama. Isang pagkakamali mo lang, talagang magiging mind-blowing yung eksena. Pansin nyo ba? Pamilyar yung mga ginamit kong pangalan at linya. Well, salamat sa mga dating kapatid at bayaw mong pumunta. Dito umiikot ang kanyang destabilizing angle. Umaasa siya sa pagkilala ng audience sa mga pangalan para maging mas matindi ang claim. Kaya ang bisa nito ay nakadepende sa kilalaban ng crowd ang mga binanggit. Isang linya na nagpapaliwanag ng buong taktika ni Sinyo. Eto, champion! Ey! Feel na feel mo rin. Ulol, ito'y parte ng aking plano. Kung di mo napansin, malasyeye yung senaryo na ating gagawin pagkat pinag-champ ko muna bago ko tuluyang paslangin. Nagbibigay ito ng naratibong logic. Binansag niya ang taktika na itataas muna bago tuluyang wasakin, pero may bahagyang pagkawala ng kalinawan dahil sa transkripsyon. Sinyo kinokontra ang relevance gamit ang numero. Numbers don't lie. So what you gonna do? Anong second most viewed? Who the fuck are you? Simplo at diretsong punch na nagbabawas sa kredibilidad ng kalaban sa pamamagitan ng metrics. Malinaw kung tatanggapin ng audience ang argumentong numbers don't lie. Ngayon si Shernan tumutugon sa sentimental na linya ni Sinyo. Hindi mo naman gagawin yan kung hindi ka nahuli. Ito ay isang paratang. Sinasabi niyang nagsagawa ng pagkilos dahil nahuli at nagfunsyon bilang tuwirang rebuttal sa sentimental niyang narrative. Shernan hinahamon ang paggamit ng simbahan bilang tanggulan. Huwag mong gamitin ng simbahan para pagtakpan ng iyong napiling gawin. Paratang uli, pinapakita niyang ginagamit ang relihiyon bilang takbal at epektibo ito sa kulturang may moral na bigat, kaya tumitimbang ang linya. May maikling wordplay tungkol sa ring. Biglang naglabas ng ring porket sa amin napunta yung ring ng kampyonato. Maliwanag ang doble ibig sabihin, championship at engagement ring, at nagbibigay ng magandang maliit na technical na payoff kapag malinaw ang delivery. Shernan pinapahiya ang personal na sitwasyon ng kalaban. Hindi niya kasi napakasalan yung babaeng mahal niya. Direct at nakakahumaling. In-time humiliation na naglalagay ng mas emosyonal na epekto kaysa sa general threat lines ni Sinyo. Isang vivid simile mula kay Shernan. Sa sobrang dami yung luha, lahar na. Ang imaheng luhang lahar ay nakakatawag pansin at nagpapabulgar sa sinseridad ng damdamin ng kalaban sa isang mocking na paraan. Shernan, malinaw na panalo. Margin clear, confidence medium. Baka sa transcript na mas maraming naglanding na konkretong payoff si Shernan. Malinaw ang mga anecdote, ring-sash proposal. May moral framing na naglilinis ng kanyang rebuttals at may mas varied na construction kumpara sa menace-heavy pero minsang garbled na turn ni Sinyo. Sinyo nagpakita ng solidong menace at insider tease, pero ang ilang linya ay hindi ganap na malinaw sa transkripsyon at humina ang technical na dating sa card. Narito ang mid-round.
Si Sinyo nag-concentrate sa insulting status flexes at modern metaphors, habang si Shernan nag-pivot sa moral parenting angle at visceral imagery para sagutin ang mga claim ni Sinyo. Simula ng closer ni Sinyo para sa round. Dahil ito pinagkaiba ng nag-stand out sa naging stand-up comedian. Maliwanag at eleganteng contrast ang wordplay. Ni-reframe niya ang pagiging stand-out bilang mas mapanira kaysa sa pagiging stand-up. Isang maiksing payoff na kumikilala sa superficiality. Oh my God! Yan resulta pag walang utak tapos puro lambayag. Diretso at tumitibay. Pinapababa nito ang intelektual na kredensyal ng kalaban sa pamamagitan ng malinaw na insulto. Sinyo nag-claim ng mas malaking kontribusyon gamit ang tanim-abono na metapora. Nag-aabono ako! Nag-aambag ka lang! Magandang imahe ng creator versus hanger-on. Nagbibigay ng persuasive status contrast kung binibigyang halaga ng audience ang aktwal na ambag. Isang modernong metaphor mula kay Sinyo. Mukha lang yung sakit sa unang tingin. Pero QR code dyan, subukan yung iskanin. Orihinal at kontemporaryo ang QR code image. Clever sa konsepto, pero kailangan ng malinaw na delivery para lubos maintindihan ng crowd. Sinyo nag-aalok ng reverse roast sa kalaban. Hindi uulan ng bars, pero dapat mo pa rin akong pasalamatan. Kasi Matalas na rhetorical twist. Dinudulot niya ang kontrol sa platform at sinasabing dapat magpasalamat ang kalaban. Epektibo sa pag-establish ng superiority. Shernan nagbigay ng isang napakasarkastikong imahen. Kinabukasan, hihigop ka ng sabaw, hindi mo alam, suka mo yun, ininit niya lang sa oven. Deserve! Visceral at moralizing. Ang reheated vomit as soup image ay brutal, ngunit malinaw ang payoff at nagtatrabaho bilang humiliation. Maikli at mabisa ang susunod na linya. Na lang dumudura sa labahan. Simple pero vivid. Ang sanitary shaming image ay madaling mag-provoke ng reaksyon mula sa crowd. Shernan nag-contrast ng material gains at domestic neglect. Bago nga yung bahay, naka-Honda Civic, pero yung labahan nyo may nakaipit na plema. Ang ironyang tahanan versus branded na sasakyan ay nagpapatibay ng argumento na hindi sapat ang yaman kung walang dignidad. Isang direktang pambabato tungkol sa intimate competence. Talaga? Masarap ba? Na yung kailangan ng asawa mo, di mo mabigay sa kanya, masarap ba? Nakakapanakit at personal ang tanong na masarap ba? Pumapasok ito sa emotional at sexual humiliation na malakas tumama kung tatanggapin ng crowd. Maikli ngunit malinaw na paglalahat ni Shernan. Oo, napasarap mo nga buhay nyo, pero di mo napasaya! Tinanggap ang material na pagbuti pero sinabit na hindi nito nadala ang tunay na saya. Epektibong moral wrap-up para sa kanyang theme. Shernan. Bahagyang panalo. Margin slight. Confidence medium. Sa transcript, makikita na parehong may matutulis na sandali. Sinyo may technical na highlights at modern metaphors, pero madami ring repetisyon at ilang unclear na linya. Si Shernan naman mas tumutok sa responsive moral at visceral imagery na nag-undercut ng money flex claims ni Sinyo. Final round. Si Sinyo gumamit ng crowd work, hypocrisy sa fame angles at isang compact image-driven closer. Si Shernan tumugon ng mas concentrated at shutdown style, naghahain ng maraming one-shot threats at personalized jabs. Shernan nagpapatuloy sa matigas na metaphors. Kaya every shot will penetrate. Maikli at malakas. Ang ideya na every shot will penetrate ay threatening at madaling tumama kung maayos ang delivery. Isa pang closing taunt mula kay Shernan. Ulit! At dahil talo ka na naman, mag-propose ka na ulit. Personal at mapanakit. Pinagdugtong niya ang resulta ng laban sa personal na kahinaan ng kalaban para higit na humiya ito sa harap ng crowd. Shernan nag-escalate sa mas marahas na imahe. Yung dati yung minahal papas lang kaya sabihan nyo pa ako na tangina. Share! Malakas at shock-heavy. Nagpapatibay ito ng dominance pero may risk dahil literal ang dating ng violent imagery. Shernan tinawag na whack ang estilo ng kalaban. Kaya sige, magpatawa ka lang. Hanggang ang utak masabaw ko sa fucking whack.
Ngayon, Epektibong shutdown. Binababa nito ang jokey strategy ng kalaban at nilalagay sa defensive ang crowd perception ng humor. Isang personal na pambabato gamit ang sasakyan. tapon mo na yung Honda Civic mo, mas bagay sa'yo Estrada, total inutil ka, Joseph! Targeted at tangible, kasama ang pangalan. Tumitinding ang insulto dahil partikular at madaling maintindihan ng audience. Ngayon si Sinyo may compact closer na imahen. Kakahiling mo ng tala, binagsakan ka tuloy ng meteor. Kaya Ironic at poetic, ang wish for a star. Pero tinamaan ng meteor na imahe ay malakas na closer na nagbabalot ng tema ng fame backfiring. Sinyo tinawag ang kalaban na fame whore. yan ang napapala pag fame whore. Maliwanag na motibasyon attack. Sinisisi ang kalaban sa pursuit of attention at ginagamit bilang moral panghuhusga. Sinyo nagtanong ng hypothetical na eskalasyon. Paano na lang kung mabatibag kita, di wala kang karamay. Ginagamit niya ang ethics ng kalaban laban dito. Pinipilit ang isang moral contradiction at nagpapatindi ng tahasang banta. Sinyo tinutukan ang pinagmula ng kalaban para mag-highlight ng irony. Ironic lang na galing pa sa isang squatter na ayaw niya ng kadamay. Hypocrisy, spotlight, epektibo kung tama ang background claim, kaya medyo nakadepende sa pagtanggap ng audience sa sinabi. Isang konkretong ironic jab para mag-punctuate. Literal na work from home pa, kaso bahay ng iba yung pinapasukan. Maliit pero malinaw na imahe na nagpapakita ng inconsistency sa pagkilos ng kalaban. Isang madaling maintindihan na punch, Shernan. Malinaw na panalo, margin, clear. Confidence, medium. Sa kabuuan ng round, mas maraming concise at tumatamang shutdown si Shernan. Nagtapos siya sa mga hard-hitting metaphors, personalized putdowns, at malinaw na closing taunt, habang si Sinyo may solid closers at crowd work. Pero nagkaroon ng fillers at ilang unclear puns na humina ang sustained impact. Shernan ang nagwagi sa decision 3-0. Scorecard Shernan, shift 3. Sinyo, 0. Buod. Consistent na responsiveness ni Shernan. Malinaw na mga rebuttal, varied constructions, kwento, pun, moral hits, at tighter payoffs. Ang bumuo ng validated cards. Si Sinyo nagpakita ng malakas na menace, insider tease at ilang memorableng linya tulad ng kanyang closer sa R3. Pero ilang bars na garbled o filler sa transcript ang nagbawas ng teknikal na bigat at pumigil sa pag-convert ng mga moments na yon sa rounds. Parehong may magagandang sandali ang dalawa. Sinyo sa menace at crowd control. Shernan sa pagiging tugon at malinaw na payoffs. Sa transcript dominant si Shernan, ngunit maraming linya ang performance dependent kaya makikita pa rin natin ang big difference kapag pinalakas ang clarity at delivery ng bawat bar.